Sa punto pong ito, mga kausap po natin si Chairman Winston Guines ng LTFRB. Chairman Guines, magandang tanghali po, si Maris Umali po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Maris. Chairman, kumusta na po ang ating sinasagawang investigasyon kaugnay po sa naganap na trahedya na kinasasangkutan po ng Florida bus sa Bontoc kahapon? Ngayong umaga, Maris, ay nai-serve na ng LTFRB ang ating preventive suspension order sa Florida at ito ay aming ibinigay sa kanilang Sampaloc at Cubao Terminal. So confirmed na ito, nakausap na natin ang presidente ng Florida. So effective upon receipt ay suspendido po ang 228 unit ng Florida na mayroong biyahe papunta po ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Cagayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at ang Bataan. At ito pong suspension na ito ay magtatagal ng 30 araw, tama po ba? Tama po yun. Effective today ay mayroon pong 3 araw na gugugulin namin sa further investigation. Simula bukas ay pukumpiskahin namin ang mga yellow plate ng Florida at mag-stencil na rin kami ng kanilang mga engine and chassis number dahil nga po sa ating na-discover kahapon na ang plaka ng TXT 482 ay hindi ho plaka ng bus na nahulog sa Mountain Province at yung mga kapang mga anomalya ng pagkaka-operate ng Florida sa naturang ruta. Ano po ang nakikita nating dahilan kung bakit ang ginagamit pala nitong Florida bus na ito na plaka ay hindi pala talaga intended para sa kanya? Well, tama yun, Maris, ano? At siguro ang gusto nilang gawin ay ibaliwala ang LTFRB. Dahil mismo ang Florida ay hindi otorisado dahil ang otorisado ho dyan sa linya ng Manila, Sagrada via Bontoc ay ang Mountain Province Cable Tours na pagmamay-ari ng isang Mr. Norberto Quez Sr. Pero nagtataka ho tayo at ito ay kinuble, tinago sa LTFRB ng Florida na sila na pala ang namamasada dito na walang alam. Kaya po malaking paglabag. Ito ay contemptuous act of the bus company. Kaya po natin sila parurusahan sa ginawa nilang ito. At kung mapatunayan po na talagang nagkasala sila dito sa ginagawa nilang pagpapalit ng mga plaka na hindi naman talaga intended para sa kanila, posibleng tuluyan ng mawala ng prangkisa itong mga bus lines na ito. Nandan po sa kapangyarihan natin under the Public Service Law na pwede ho nating i-suspend, i-revoke or i-cancel ang franchise ng sinumang public service operator na may willful disobedience or contemptuous violation of the public service laws. Opo, Chairman, kasi may mga lumalabas pong balita na yung ibang bus po ng Don Mariano Transit ibinebenta sa Florida matapos bawiin yung prangkisa ng Don Mariano. So, ito po ba yung posibleng dahilan kung bakit yung mga plakang nakikita natin, o specifically in this case, yung plakang nakita natin sa Florida bus, hindi naman talaga intended para sa bus na yun? Kumusta po yung investigasyon natin dito? Well, wala pa naman pong dumarating sa amin na ulat na mga Don Mariano bus ay naibenta na ho sa Florida. Palagay ko hindi pa ho ito dahil kung ano man, kailangan ho yan ng approval ng ating opisina. So, pero mayroon ho silang mga, it appears na yung 10 bus dati ho ng cable tours na ngayon ay no-operate na ng Florida ay hindi ho dumaan sa amin and they are now illegally operating the same. Kaya yan po ang dahilan kung bakit natin sinuspend, green-out, preventive suspension, Maris, ang lahat ng Florida para malaman natin kung ano ang mga legal at illegal nilang mga units sa ngayon. Chairman, sa ngayon, hindi pa conclusive kung talagang nawalan lang ng preno, mechanical problem o human factor ang dahilan o ang sanhi ng pagbagsak nitong Florida bus na ito sa malalim na bangin? Tama po yun. Yung kahapon na preliminary report na according to the conductor ay nawalan po ng preno, ay binabalidate po natin. I already directed our regional director in the Cordillera Administrative Region na magsagawa ng mas masusing investigasyon. Bumalik po sila sa scene of the crime at tinitingnan na ho nila lahat ng mga parts, lahat ho ng mga gulong and other interior and external appearance of the bus. Dahil kung mapapansin nyo rin po sa mga pictures na nailalathala ay natanggal ho yung
bubong ng sasakyan. Kaya ako na-expose yung ating mga kababayan Opo. na naging biktima ng itong trahedya na ito. Opo, Chairman, kasi hindi po itong unang pagkakataon na kung saan ganitong klase o ganitong uri ng malagim na aksidente ay nangyari sa mga provincial bus lalo na. Sa tingin niyo po ba, nasaan po ba ang pagkukulang? At if ever, halimbawa sa mga human factors or mechanical factors, ano po yung mga dahilan na pumapasok kung bakit nagkakaroon ng ganito? Well, ito sa kaso ng Florida, ay nakikita namin dito ang tahasang paglabag. Ang tahasang paglabag nila at pagbabaliwala sa rules and regulation. Kung ang registration at franchise rules and regulation ay hindi ho nila sinusunod, ano pa ho kaya ang kanilang ginagawa sa kanilang mga maintenance ng kanilang mga bus? Kaya ito ang ating imbestigahan. Ipapatawag natin ang presidente nito at tatanungin natin. At yun ang aming mga gagawin din sa mga susunod pa na. Gaano po kahigpit ang pagbabantay na isinasagawa ng LTFRB para masiguro na yung mga bus driver na lahat na bumabiyahe ay talagang nasa kondisyon para mag-drive ng kanilang mga bus? At syempre, nakasalalay po sa kanila yung buhay ng napakaraming mga tao, no, na nakasakay sa Tama yun, Maris. bus. Actually, ito ay inaatang natin ang unang responsibilidad ng mga bus operator dahil nasa kanila talaga ang extraordinary diligence. Ibig sabihin po niyan, kakaibang pag-iingat dapat ang kanilang ine-exercise. Bawat na lumabas ang kanilang bus sa kanilang mga garahe at terminal. Kaya yung tayo naman po ay lagi tayong nakaantabay, nakagawa ng mga pulisya at ito ay ginagawa natin para gawin nila ang mga to. Anumang paglabag, anumang pagkukulang ho nila ay may karampatan pong kaparusahan yan. At binibigyan naman natin ng reward ang mga magagaling, ang mga maayos at mga loyal na mga drivers. Chairman, I understand na nakarating na po yung mga kinatawan ng Florida bus doon sa Mountain Province. Nakipag-ugnayan na po ba sila sa inyo? At kayo rin mismo, nakipag-ugnayan na kayo sa pamunuan ng Florida? Ano po ba ang ano po ba ang mga sinabi nila, mga pangako nila, lalo na doon sa mga namatayan at sa mga hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin? Kahapon, pagkatapos ho ng aksidente ay pumunta agad sa opisina ang kanilang abogado, si Atty. Alex Bersosa, at nakipag-ugnayan na ho sa amin at inatasan na namin siya bilang representative ng kanilang management na asikasuhin kaagad ang lahat ng mga pangangailangan, lahat po ng mga namatay at ng mga nagkaroon ng injuries. Nakipag-ugnayan na rin ho sa amin ang insurance company na may hawak sa kanila insofar as the passenger accident liability insurance para mabigyan ho sila ng kahit advance man lamang para sa mga panggastos ng mga nasa ospital at doon sa mga namatay naman, yung pagpapaburol, mga kailangan po nilang mga casket, etc. At mayroon kaming unconfirmed report, bine-verify ng regional director po na ito na baka tataas pa ang bilang ng mga namatay dahil may mga seryoso pa po kahapon na mga nasaktan. Alright, maraming salamat po Chairman Winston Guinez ng LTFRB sa inyong panahon. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po, magandang tanghali.